Tayo ngayon sa Paris Bridge. Tayo ngayon. Hello, good morning mga kabayan. Dito tayo ngayon sa Charles Bridge, dito sa Prague. Napakaganda po ng lugar na to. Ayan, tingnan nyo. Nice. Ang ganda ng mga statue nila, oh. Wow. It's all about, yung iba dito, it's all about the crucifixion of Jesus Christ para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayan, napakaganda. Ayan, He bear the cross for our sins, for us to be saved. And napakaganda po ng lugar na to. And there's so many ducks swimming in the lake. Ayan. Tara, tour natin itong paligid. Ang ganda dito mga kabayan. At dito sa Europe, ang mga bilihin dito sa Czech Republic hindi naman gasyado kamahalan. Parang sa Pilipinas lang, kung i-convert mo siya, hindi rin siya ganun kalayo ang presyo niya. Pero yung sahod dito, mas okay kumpara sa Pinas syempre. And then yung climate, mababaguhan ka lang. Pero sobrang ganda dito. At malamig para ka lagi naka-aircon. It's all about dying of Jesus on the cross to save our sinners. So yung lugar na to, although hindi mo naman ito yung pinaka-saktong itsura nung ginawa ni Jesus Christ, pero parang pinapakita nila na may nagpakahirap para sa ating mga kasalanan para tayo ay maligtas. And this bridge is long, and maybe it takes 500 to 600 meters. Yan. And kahit ako, nagugulat ako dito sa place na to kasi ang ganda. Although hindi ko siya binisita nung unang punta ko dito, nung ko lang siya binisita, and buti na lang napuntahan ko tong lugar na to kasi sobrang ganda talaga niya and worth the visit. Yan. There's not too much people here kasi hindi weekends nung ngayon nagpunta ako, pero usual days, marami talagang tao dito. Yan, para hindi siya masyadong crowded, para makita natin yung view ng mas malinaw. Wow, look at that, very beautiful. So, alam naman natin na hindi yun yung itsura talaga ni Jesus Christ na nandito siya sa lupa, pero para mapaalala lang sa atin, maisip uli natin na nabuhay siya para sa atin. Ang ganda ng structure nila. And then dito sa Europe, although bago pa lang din ako dito, enjoying the place naman. And yun nga, medyo na-homesick tayo kasi syempre 7 hours ang time difference natin sa Pilipinas, kaya medyo mahirap mag-adjust sa oras, lalo pag tatawag ako sa amin. Pero kaya naman, wala tayong hindi kakayanin para sa pamilya. And then yun, dito naman sa Europe kasi may mga Pilipino naman, kaya hindi ka masyadong ma-homesick.
Although ang kalaban mo lang talaga dito kung first timer ka talaga, malayo ka talaga sa Pilipinas. So, almost 20 hours kung babiyahin mo ito, no? Pero okay lang naman. Every year pwede ka namang umuwi. Then every 2 years to do vacation. Wow, maganda na lugar. This place is so beautiful. Sabi nga nila, worth the visit. Wow. Lalo pa siguro yung ibang mga bansang pwede natin puntahan like Switzerland, France, Spain, Italy. Susunod natin mga video, isasama natin yung mga lugar na yan. Try natin puntahan. Ipon muna tayo kasi bago pa lang tayo dito sa Europe, and then nag-iipon talaga tayo para may savings tayo, hindi tayo OFW na walang nasabi sa buhay. No, kailangan makaipon at pag uwi natin ng Pinas, masabi tayo sa napaghirapan natin. No, kasi nag-Taiwan na rin ako before, and then okay naman. And nung pupunta ko doon, nakapagpabahay naman kami. Nakabili kami ng mga properties, thanks to God. Dahil binilas na tayo. And then, ito, this place is isang gift din ni Lord na puntahan ko. Hindi naman ako makarating dito kung hindi na ako binigyan ng provision. Yan. And then this one, no? There's a church over there. Ang dami nila dito. Ano kaya to? Ano kayang story behind it? Sculpture. Liberata Concepcion Petria. Wow, it's like Spanish writing. This place is so beautiful. Pakaganda ng lugar dito mga kabahay. Talagang mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka dito. You will enjoy the view. Palapit na natin yung Dulong Cars Beach. Yan mga kabayan. Nakakita tayo ng kabayan natin. Nagpa-picture sila pero hindi na natin na-videohan kasi mabilis lang eh. And then we're walking through the dancing tower, punta sa dancing tower. And taga London yung mga nakita nating kabayan. Then nagbi-visit lang sila dito sa Prague. Then balik sila doon sa London after 4 days. Isa sa maganda pala dito sa Euro, ang mga tao dito, they are so nice. Napakabait nila kasi kahit hindi mo sila batiin, tawagin ka talaga nila para batiin ka nila. And then hindi nawawala sa kanila yung thank you. Lagi sila nagsi-thank you. No, kahit sa train station, lahat ng bumibili sa kanila, thank you talaga sila. No, talaga ano sila yung friendly sila. No? And then open sila sa mga foreigners, no? Sa mga ibang lahi. No, hindi mas ano pa nga sila eh, mas gusto pa nila makapag-usap sa atin kasi parang natutuwa sila sa culture natin, sa language natin, no? Hindi natutuwa sila pag nag-i-English. Yan. Napakaganda dito sa lugar natin. Medyo bagalan ko lang ang paglalakad. Yan. See you sa next stop natin, no? Doon tayo sa Dancing Tower. And this is the Dancing Tower, no? Ayan. Tignan nyo. Ayan, naka-curve siya. Ayan. Tapos may mga tao dito nag-picture sila doon. Ayan. Para mukhang mas malaki sila doon sa tower. Ayan. Ayan. Para siyang pag ginaganon mo siya, paano ba? Ang hirap. Ayan. Para tinutulak mo siya. Like that.
Yeah. Ah. Para siyang creative way. Creative way ng pagka-building niya. Ayan. Ganda. Nice. Ganda niya. Wow. Nice place. Ang ganda talaga dito sa Czech Republic, kabayan. Kaya kung may chance kayo at kung gusto nyo magpunta dito, pwede naman kayo magtanong, comment section kung paano, then gawa natin ng video. Pero worth it talaga to, no? Galing na akong Taiwan, 3 years ako sa Taiwan, pero this is an amazing place, no? Iba yung kaya niyang i-offer i-offer ni Taiwan, especially pag long term kaya mong dalhin yung family mo dito, no? And ayun, mag cross country in other part of Europe like Switzerland, Spain, Italy, no? Sa Nordic countries like Sweden, Finland, no? Basta maganda dito, marami kang pwedeng puntahan. Punta na ako dun sa appointment ko. And then see you on my next vlog, see you on my next video mga kabayan. Sana nag-enjoy kayo sa pag-tour natin dito sa Czech Republic. And God bless, and always thanks to God sa lahat ng blessings niya na binigay sa atin. Huwag tayo makakalimutan na mag-pray, magpasalamat, and alalahanin siya palagi. Salamat! Paalam mga kabayan. Peace. Ang marami pwedeng gawin sa Europe, basta maging creative ka lang at huwag kang tatamad-tamad. Huwag ka laging sa higaan, ha mga kabayan. At yun lang, maraming salamat sa panonood.